Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout po sa inyo mga kababayan. Siyempre, the Marcos loyalists and supporters. Kung nakikita nyo guys, ang ating mahal na Pangulo at yung ano bang tawag dyan sa, sa korte, no? Yung pampamalo. Ika nga, hindi ko alam guys ba, nakalimutan ko. But anyway, mayroon tayong very good news for everybody. Guys, alam nyo, madiin ko lagi sinasabi dito sa mga videos ko, ang Pangulo mayroong isang salita at may panindigan sa lahat ng mga sinasabi niya. Ang Pangulong Marcos Jr. hindi pwede bawiin kung ano po ang sinasabi niya. Kasi, ang isang Pangulo na matalino tulad niya, mayroong isang salita at sagawa. Bakit? Itong uploads natin ngayon mga kababayan, masasabi ko siguro tamimi dito or mapahiya dito si Senator Bato o si Attorney Roque at yung mga DDS na talagang laging bumabati ko sa Marcos administration. Bakit? Napakabait ang Pangulo, no? Sobrang bait niya. Alam niya guys kung ano ang tama at mali para sa bansang ito. Alam niya kung ito'y makakasama sa bansa at nakakabuti sa bansa. Sapagkat si Pangulong Marcos Jr. napaka matalino at magaling yan, madiskarte, no? Ipinagmamalaki ko sapagkat nakikita ko sa kanya yung kagalingan niya, no? Bilang isang pinuno ng bansa. Bakit? Sa pambabati ko sa kanya, no? Sa panghuhusga sa kanya, lalo na po ito si Attorney Roque. Ito guys regarding sa ICC na sinasabi na ang ICC daw nandito. Yan ang hirap sa atin eh. Naniniwala kayo sa mga dilawan na wala namang ginawa yan kundi naninira sa Marcos administration, especially sa ating Pangulong Marcos. Alam po natin ang mga dilawan, dekada na po yan naninira. Ito naman kasi, ito si Senator Bato naniniwala doon sa sinabi ng Trillanes, ito para din kay Trillanes, sampal din sa kanya. Itong babasahin natin at panoorin nyo yung interview ni Pangulong Marcos Jr. dyan sa GMA News. Kasi ganito guys, hinuhusgahan nila na ang Pangulo, bakit daw walang kibo, tungkol dito sa ICC na sinasabi nila, nandito na raw sa Pilipinas. Sa anong sinabi ko? Hanggat walang sinabi ang DOJ, hindi pwede tayong maniniwala. Ang Pangulo, kung ano yung sinabi niya nung last 2022, 2023, hanggang ngayon, hindi po nagbago ang kanyang isip. Bakit? Sa anong sinabi ni Senator Bato guys? Be a man. Diba? Mamaya basahin ko yan. Dahil dito mga kababayan, anong sinabi ng Pangulo? And this is good news, para sa mga DDS. At least, dahil sa sobrang bait ni Pangulong Marcos Jr., masalba sa International Court, ito si dating Pangulong Duterte, hindi lang, pati si Senator Bato. Kasi naalarma si Senator Bato mga kababayan. Naniniwala dito kay Trililing na ang ICC daw dito tapos na nag-imbestiga. Sabi ko mga beswa, mga kababayan, ang ICC hindi po pwedeng mag-imbestiga hanggat hindi mag-courtesy call sa DOJ. Alam po natin ang ICC na yan, pumunta ito yan mga nakaraang taon, last 22 yata, kundi ako nagkamali. Pero guys, walang cooperation ang pamahalaan dyan, ang Pilipinas, ang tumangkap lang sa kanila, mga dilawan. Ay yung mga makabayan bulok, si Castro at saka si Rosas, nakita nyo yan. Alam po natin lahat. Diba? Mayroon akong in-upload na video yan eh. Pero dahil dito mga kababayan, ako'y believe na believe sa Pangulo. Ito ngayon, ano na ang masasabi nyo dito, mga DDS vloggers na toxic, na laging binabanatan ang Pangulo. Bakit? Ito na naman po tayo. Ang sinabi ng Pangulo, basahin po natin. Ayan Anong sabi?
PBBM reiterated ICC has no jurisdiction over PH won't cooperate in its investigation. Palakpakan natin ating Pangulo kasi may panindigan sa sarili. Oh, 'di ba? So ibig sabihin guys, ligtas na naman. Ligtas ito si dating Pangulong Duterte. Pinoprotektahan ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang bansa dahil itong ICC na ito, mga kababayan, threat din yan sa ating soberenya sa bansang ito. Dahil alam po natin, lagi kong inuulit sinasabi sa inyo, ang nagfufus lang yan ang mga dilawis. Wala nang iba. Yung mga oposisyon noon pa na anti-Marcos. Alam po natin po yan mga bes. Ano pang sinasabi dito? Basahin po natin. Agay. Sabi ng PCO. Ayan o. Kay Attorney Roque. Attorney, para sa'yo to. O kay Senator Bato, siguro sir, nakahinga ka ng maluwag ngayon. Diba? Oo. Sa mga DDS. Ayan, mali pa ba? Itong sinabi ni Pangulong Marcos. Guys, kahapon lang to sariwang-sariwa, mainit na mainit. Ang panindigan ni Pangulong Marcos Jr. hanggang sa dulo yan. Hanggang sa dulo na walang hanggan. Ano sabi po dito mga kababayan? President Ferdinand Marcos Jr. reiterated on Tuesday that the International Criminal Court has no jurisdiction over the Philippines and his government will not cooperate in its investigation regarding the war on drugs of the previous administration. Yan, mga bes. Basahin po natin ng buo. See? What I see? PBBM threats ICC has no jurisdiction over PH want to cooperate in its investigation. Naku guys, ako, alam nyo, madiin kong sinasabi yan. May panindigan ang Pangulo. Sa mga nakakapanood ng mga videos ko, sinabi ko palagi yan. Anong sabi mga beswa? Ito guys ay isa sa mga interview niya. Itong ginanap na lungs ng lungs center in transplant na talagang isa sa mga magandang proyekto niya. Sabi po dito guys President Ferdinand Marcos Jr. reiterated on Tuesday that the International Criminal Court ICC has no jurisdiction over the Philippines and his government will not cooperate in its investigation regarding the drug war on the previous administration. Tamimi kayo ngayon yung mga mahilig maghusga sa Pangulo. Sabi ko sa inyo, ibahin mo si Pangulong Marcos Jr. Ibahin nyo. Ibahin nyo. The President made the remarks when asked to clarify reports saying ICC representatives are in the country and whether the government allowed them into enter the Philippines and also whether the government will cooperate with the probe. Sabi ng Pangulo, mga kababayan, sabi niya, binabantayan nga nila yan Ako nandito mga yan, galing sa kanya yan. Guys, panoorin nyo mamaya yung video uli para kompleto Ricardo. Let me say this for 100 times. Na nga sinasabi ko makulit kasi ito si Attorney Roque at ito si Senator Bato. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I do not consider it as a threat to our sovereignty. Malinaw siguro yan. Malinaw yan mga anti-Marcos, mga DDS. Malinaw na malinaw. The Philippines government will not lift a finger to help any investigation that ICC conducts. See? Yan. Manlulumo na naman ngayon ang mga makabayan bulok. President Marcos said during a media interview following an events in Quezon City. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that they do not come into contact with any agency of government. Sinabi niya na naman yan guys noong 2022. Allow ang ICC pumunta dito pero magmasya lang.
mamasyalo sa Boracay, Dolomite, Tagaytay, everywhere. Di ba? Pero kahit anong ahensya, PNP man yan o DOJ, hindi makipag-cooperate. Siguro naman yan, Senator Bato. Attorney Roque. Malinaw naman po yan. Sige sir, ha? Attorney. Nakahanda ka. Kasi si Attorney Roque ang magiging legal counsel ni Senator Bato at ni dating Pangulong Duterte. Hindi mo na kailangan magiging legal counsel ngayon, Attorney Roque. Malinaw na malinaw yung sinabi ng Pangulo. Walang bawian. Sabi pa dito guys, and if the ICC is contacting agencies of government such as police personnel and local governments, Marcos said he directed not to cooperate. Sabi ano sabi Pangulo? Pagsabihan niya ang mga local governments or any agency, PNP man niya, DOJ, siya na mismo ang nagsasabi na wag kayo cooperate with the representative of the international body. Palinaw naman yan guys, ha? Sabi ko sa inyo guys, kakaiba si Pangulo Marcos Jr. Walang bawian yan. Ganyan ang talagang matapang na leader. Huwag ninyong sasagutin yon. Ang sagot natin, ayan. That we don't recognize your jurisdiction. Therefore, we will not assist in any way, shape, or form any of the investigation ICC is doing here in the Philippines, the President said. In January 2023, the ICC authorized reopening the inquiry after it was suspended in November 2021. And in July 2023, the ICC Appeals Chamber also denied the government's appeal against the resumption of the inquiry. See? In November last year, President Marcos said that returning into the fold of the International Tribunal is under study. Diba? Na-interview yan. Under study nga niyan. Anong klase, anong option. Sabi niya, diba, naalarma yan sila dyan eh. Yung sinasabi niya, understudy, pag-aralan. Naalarma yan si Attorney Roque. Lahat ng mga DDS na alarma, mga kababayan, even si Vice Presidente nananawagan sa Pangulo na huwag payagan ang ICC. Alam nyo, kahit hindi kayo nanawagan, kahit hindi kayo nagpapapansin sa Pangulo, alam na ng Pangulo kung ano ang tama't mali, kung ano yung sinabi niya, paninindigan niya yun. Kaya ito, kahapon lang yan guys ha. Mainit na itong sinabi niya na naman. Although there is recognized problem on jurisdiction issue. See, the Philippines withdraw from the Rome Statute in 2019 during the administration of former President Rodrigo Duterte after the tribunal began approved into his administration the drug war. See guys, what I see, sabi po ng PCO, galing po yan sa Presidential Communication Office pa mismo. See? Yan, sinasabi ko sa inyo eh. Mabilis nyo kasi hinusgahan ng Pangulo. Ang akala nyo sa kanya walang alam? Ay sus, Maria Joseph, wala kayong tiwala. Kasi sa mga sarili nyo, wala kayong tiwala eh. Kami, malaki ang tiwala namin, lalo na ako. Kung ano yung pananindigan ni Pangulong Marcos Jr., yun. Kasi nakikita ko dito sa Pangulo na ito, mayroon siyang panindigan, isang salita, isang gawa. So yun mga kababayan, anong masasabi niyo po dito? Senator Bato, sir, Attorney Roque, siguro naman nakakaluwag kayo ng maluwag, nakakahinga ng maluwag. So but anyway guys, panoorin niyo itong interview sa kanya ni Ivan Merina ng GMA News, okay? Yun guys bago yung panoorin yung interview ng Pangulo ng GMA, no? Tingnan nyo yung sinabi ni Senator Bato, di ba? Yan ang sinabi ni Senator Bato. Sabi niya sa Pangulo, sabi ng balita kasi dito guys, be a man enough, sabihin nyo kami sabi niya, be a man enough, sabihin nyo kami ng harapan. Ito ang minsan ni Senator Bato de la Rosa guys, kay Pangulong
Ferdinand Marcos Jr. Hinggil sa tindig ng pamahalaan sa investigasyon ng International Criminal Court, ICC. So, war on drug ni dating Pangulong Duterte. Mahaba ito guys, pero iyan lang po babasahin natin. So, automatic na yan guys. Wala nang madaming kuda-kuda. Tapos na. Ang usapin dyan, Bato kay PBBM hinggil sa ICC. Be a man enough. Now, Senator Bato, what do you think? Sa mensahe ng Pangulo. For sure guys, nalaman ni Pangulong Marcos Jr. siguro na talagang naalarma itong mga naalarma insan ng dating Pangulong Duterte. At yan naman guys ay tinanong po sa kanya. So yan, Mr. Senator, siguro naman yung ngiti ni Senator Bato. Kasi ito si Senator Bato guys, nag-usap sila ni Pangulong Marcos Jr. Siguro naman Senator Bato, nawala ka ng pag-asa na mismo Pangulong Marcos Jr. ang nagsabi sa'yo na hindi siya allowed na papasukin ng ICC. Ba't hindi nyo paniwalaan yun yan, Senator? Wala kayong tiwala sa Pangulo eh. Ngayon, ano naman ngayon ang sasabihin nyo po? Dapat magpasalamat kayo. Magtiwala kayo sa Pangulo ng bansa. Kasi matalino ito. May paninindigan sa sarili niya. Pinoprotektahan niya ang sarili niyang bansa, mga kababayan. Siguro ano masasabi mo si Senator Bato, especially Attorney Roque, and of course sa mga makabayan bulok. Tamimi kayo ngayon. So yun guys, panoorin nyo ito, okay? Yung tungkol sa investigasyong isinagawa umano ng International Criminal Court dito sa bansa. Muli ginit ng Pangulo na hindi kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC sa atin at nakikita niyang banta sa soberanya ng bansa ang investigasyong ito ng ICC. Pwede raw sila pumunta sa bansa bilang mga ordinaryong bisita pero hindi raw tayo tutulong sa kanilang investigasyon. As ordinary people, they can come and visit the Philippines pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, na sasabihin yung whatever, policeman, local government, sabihin yung wag yung sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. You see guys? So yun guys, narinig nyo yun? Edi malinaw na. Nakakaluwag-loob ang mga DDS ngayon. Especially Attorney Roque, at saka Senator Bato. Pero ang nanlumo ngayon ng mga makabayan bulok, ang mga Dilawis, agoy, lalo na si Trililings. So yun guys, maraming salamat sa watching. See you again. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.